Babala ng isang dating Supreme Court Associate Justice, posibleng magdulot ng constitutional crisis ang sinusulong na joint voting ng Senado at Kamara sa ilalim ng People's Initiative para sa Charter Change o CHA-CHA. Pero may isang grupo na Constitutional Convention o CONCON ang gusto para baguhin ang forma naman ng gobyerno. May unang balita si Jonathan Andal. Ito po yung form na ito para ito. Sa gitna ng issue tungkol sa pagpapapirma para sa CHA-CHA o Charter Change, sabi ng DILG kung opisyal ng barangay ang nagpapapirma, nako, bawal na bawal yan. Halimbawa po, ang isang barangay opisyal, siya mismo ang gumababa at nagpapapirma sa mga tao. Siyempre, may violation na ron. Hindi raw kasi pwedeng makialam sa People's Initiative ang mga barangay official. Bawal nga rin daw ipagamit ang barangay hall bilang venue ng pagtitipon tungkol dito. Pero pwede naman ang covered court ng barangay. Kaya kung makita nyo raw ang opisyal ng inyong barangay na nagpapapirma para sa CHA-CHA, isumbong nyo agad kalaki pang nakuhang ebidensya. I-black and white ninyo kung meron kayong nakita. Kasi hindi pwede yung hearsay. So lahat ng mga complaint, yan naman, ina-action na namin at binabalidate namin. Sa ngayon, wala pa raw natatanggap ang DILG na opisyal na reklamo tungkol dito. Sa kanila raw monitoring, halos lahat na ng congressional district sa buong bansa ay may pirmahan na para sa CHA-CHA. Kapag lumusot ang pinapipirmahang petisyon para sa People's Initiative, imbes na hiwalay, magiging joint voting o isa na lang ang boto ng Kamara at Senado kapag pinagbotohan ang mga mungkahing pagbabago ng konstitusyon. Dehado raw dyan ang Senado dahil 24 lang sila kumpara sa Kamara na may higit 300 miyembro. Ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Carpio, pag nangyari yan, baka magkaroon ng constitutional crisis. Constitutional crisis yan eh. Bakit tinabi mo yung you disregarded the Senate when there is supposed to be a check and balance? We're talking of the highest law, and there should be at least similar check and balance, that one chamber cannot approve it entirely and the other one can be disregarded. Both must approve it. Kung may nagsusulong ng PI o People's Initiative at CONAS o Constituent Assembly, may grupo namang CONCON o Constitutional Convention ang gusto para raw mabago ng buo ang konstitusyon at maging federalismo na ang forma ng ating gobyerno. Sila ang PPM o Partido Federal ng Maharlika na binubuo ng mga miyembro ng MRRD-NECC o Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee. We will not be here without the blessing of the former president. Is our own movement. Purpose is to help the administration of Marcos Duterte to succeed. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.